Sa araw ng aking kaarawan, binigyan ako ng aking asawa at ng kanyang pamilya ng isang napaka-espesyal na regalo. Ang kabit ng aking asawa, buntis sa kanilang anak, at nang walang anumang kahihiyan ay iginiit na tanggapin ko siya bilang bahagi ng pamilya. Ang kwento na ikukuwento ko sa inyo ngayon ay tungkol sa isang babae na nang magkasundo ang kanyang asawa at ang 8 miyembro ng kanyang pamilya, natitira ang asawa kasama ang kanyang kabit, ay hindi man lang gumawa ng eksena. Sa halip ay kinuha niya ang lahat ng kanyang ari-arian at lumipat sa Singapore. Ang tunay na paghihiganti ay nagsimula sa sandaling sila nang makita ang kanilang mga walang laman na bank account at walang lamang kaluluwa, ay nasaksihan ang pagguho ng kanilang mundo. Alodia, kaarawan mo ngayon at narito ang buong pamilya. Mayroon kaming mahalagang bagay na pag-uusapan sa iyo. Nang marinig ko ang boses ng aking biyenang babae, si Benita, mula sa sala, nasa kusina ako at naghihiwa ng cake. Nais kong gugulin ang aking ika, 22 kaarawan ng tahimik. Kasama lamang ang aking asawang si Inigo, ngunit ang 8 miyembro ng kanyang pamilya ay dumating ng walang abiso. Nang pumasok ako sa sala na may dalang tray ng prutas, nanigas ang aking ngiti sa aking mukha. Nakaupo sa tabi ng aking asawang si Inigo ay isang hindi kilalang babae. Marahil ay nasa 26 taong gulang siya. Ang kanyang masikip na damit ay nagpakita ng bahagyang umbok na tiyan, at siya ay may pagka-familiar na nakakapit sa braso niya. Ngunit ang pinaka-nakakagulo ay ang aking biyanang lalaki, si Fermin Navarro, ang aking biyanang babae na si Benita, ang aking 2 hipag na sina Nerea at Casilda, at ang aking bayaw na si Mateo, kasama ang kanyang asawang si Elvira, ay nakaupo lahat sa sofa nang may nakakagulat na naturalesa, na para bang ang eksenang iyon ang pinakakaraniwang bagay sa mundo. Nang ilagay ko ang tray ng prutas sa mesa, napansin ko ang bahagyang panginginig sa dulo ng aking mga daliri. Sa wakas, binasag ni Inigo ang katahimikan. Ang kanyang boses ay may kumpiyansa na hindi ko pa narinig sa kanya. Ipinakikilala ko sa iyo si Zaira. Buntis ang aking nobya. Ito ay isang lalaki. Nandoon lang ako, nakatayo. Naramdaman ko na nanlamig ang dugo sa aking mga ugat at isang ingay na parang libo-libong pukyutan ang bumubutas sa aking mga tainga. Umubo ang aking biyenang babae na si Benita at sinabi, "Alodia, alam mo naman na 5 taon ka ng kasal sa aming si Inigo at wala pa kayong anak. Hindi maaaring mawala ang apelidong Navarro. Si Zaira ay isang malusog at malakas na babae at binibigyan pa niya kami ng lalaki sa unang pagkakataon. Ito ay isang senyales ng kapalaran." Tinitigan ko si Inigo, ang lalaking nakilala ko sa universidad at minahal ko sa loob ng 8 taon. Iniiwasan niya ang tingin ko habang inilalagay ang kanyang braso sa balikat ni Zaira. Siya, sa isang kilos ng kayabangan, ay itinaas ang kanyang baba. Kung gayon, ano ang dahilan ng pagdating ninyong lahat ngayon? Ang aking boses ay nakakagulat na kalmado. Suminghal ang aking hipag na si Nerea. "Hipag, hindi mo pa rin naiintindihan? Buntis si Zaira sa anak ng aking kapatid, kaya't malinaw na kailangan niyang lumipat dito. Huwag kang mag-alala. Mananatili kang ginang ng bahay at matutulog sa master bedroom. Nandoon lamang siya para bigyan tayo ng bata." Lumingon ako sa paligid. Sa mukha ng bawat isa sa kanila ay nakasulat ang parehong salita. Malinaw. Nagyosi ang aking biyenan na si Fermin at nagkunwaring walang naririnig. Ang aking 2 hipag ay nagpalitan ng tingin na para bang nasaksihan nila ang pinakamasayang palabas. Kahit na ang aking bayaw na si Mateo at ang kanyang asawang si Elvira, na palagi kong may mas malapit na relasyon, ay nakayuko ang kanilang mga ulo, naglalaro sa kanilang mga cellphone. Naiintindihan ko, tango ko. Ang sitwasyon ay napaka-absurd na nakatakas ang isang pigil na tawa mula sa akin. Kaya't, sa gitna ng ika-21 siglo, nagdala ang isang asawa ng buong pamilya niya upang ipahayag na ilalagay niya ang kanyang kabit sa bahay. "Alodia, malakas na tinapik ng aking biyenang babae ang mesa. Iginagalang ka namin. Huwag kang lumampas sa linya. Sa loob ng 5 taon ay hindi mo kami nabigyan ng tagapagmana. Sa anong karapatan mo gustong mapasa iyo si Inigo? Si Zaira ang magpapatuloy sa lahi ng mga Navarro. Dapat kang magpasalamat. Tanggapin mo ito o umalis ka sa bahay na ito ngayon." Huminga ako ng malalim habang ang aking mga kuko ay kumakagat sa aking mga palad. Ang sakit ay nakatulong sa akin upang mabawi ang aking kahinahon.
Kailangan kong pumunta sa banyo. Nang hindi naghihintay ng tugon, pumasok ako sa banyo at ikinulong ang pinto. Ang aking mukha sa salamin ay maputla tulad ng papel at kinagat ko ang aking labi ng napakalakas na halos dumugo. Binuksan ko ang gripo ng buo at tahimik na umiyak. Nilulunod ang aking mga hikbi sa ugong ng tubig. Ang aking mga luha ay bumagsak sa marmol na lababo, nagkalat sa maliliit na patak. 8 taon ng pagmamahalan, 5 taon ng kasal, ang pagkakasala sa hindi pagkakaroon ng anak. Lahat ng taon ng pag-aalay sa kanilang pamilya ay lumipas sa aking mga mata. Sa huli, para sa kanila, ako ay isang instrumento lamang upang magparami, isang nilalang na kung hindi makapanganak ay hindi karapat-dapat sa pinakamaliit na dignidad ng tao. Hinugasan ko ang aking mukha at nang muli kong tingnan ang aking sarili sa salamin, napansin ko na ang aking mga mata, pagkatapos umiyak, ay may mas malaking kalinawan. Ang totoo ay hindi ako estranghero sa mga pagbabago ni Inigo sa mga nakaraang taon. Nais ko lamang maniwala sa kanya. Ngayon na iniisip ko, dapat kong napansin noon pa. Ang kanyang cellphone ay palaging nakakabit sa kanya. Ang madalas na overtime. Ang kanyang lumalalang kawalang interes sa akin. Habang pinupunasan ko ang aking mukha, binuksan ko ang cloud ng aking telepono. Nandoon ang backup ng mga pag-uusap ni Inigo sa WhatsApp na ginawa ko ilang buwan na ang nakakaraan. Malinaw na dialogo, maraming paglilipat ng pera kay Zaira at maging isang detalyadong plano kung paano niya ako papayag sa isang mapayapang diborsyo. Nandoon lahat, napakalinaw. Sa isang mapanuksong ngiti, binuksan ko ang isa pang folder. Naglalaman ito ng mga pinansyal na ebidensya na tahimik kong kinokolekta sa loob ng maraming taon. Mga sertipiko ng shares ng kumpanya, mga talaan ng pagbili ng ari-arian, impormasyon ng investment account. Inigo, bulong ko sa aking refleksyon. Pagsisisihan mo ito ng sobra. Nang bumalik ako sa sala, lahat ng tingin ay nakatuon sa akin. Siguradong umaasa silang magtatatalon ako at gagawa ng iskandalo, ngunit ganap kong sinira ang kanilang mga inaasahan. Napag-isipan ko. Sabi ko nang may nagyeyelong kalmado, "Binibining Zaira, maaari kang manirahan sa bahay na ito, ngunit ang master bedroom ay mananatili sa akin. Gagamitin mo ang guest room." Nakahinga ng maluwag si Inigo, ngunit sumimangot si Zaira. "Mahal, hindi ba't ipinangako mo sa akin ang master bedroom?" Mangyari nawa, pinutol ko siya. Kaarawan ko ngayon, kahit na hanggang matapos ang araw, ako ang ginang ng bahay na ito. Tumango ang aking biyenang si Benita na may kasiyahan. Iyan ang sinasabi ko. Iyan ang aking manugang. Alodia, huwag kang mag-alala. Kapag ipinanganak ang sanggol, irerehistro namin siya bilang anak mo. Si Zaira ay isang surrogate mother lamang. Ngumiti ako at tumango. Paulit-ulit sa aking isip ang ekspresyong surrogate mother. Makikita ninyo kung sino ang ginagamit ang sino. Naisip ko, ng gabing iyon, tulad ng inaasahan, si Inigo ay pumunta sa guest room kasama si Zaira. Naiwan akong mag-isa sa malaking kama ng aming silid-tulugan, balisa at hindi makatulog. Madaling araw, tahimik akong bumangon at pumunta sa opisina. Binuksan ko ang computer at nagpadala ng email kay Clara, isang kaibigan mula sa universidad na nakatira sa Singapore, paksa urgent. "Clara, kailangan mong imbestigahan sa lalong madaling panahon ang mga kinakailangan para sa investment immigration sa Singapore at ang mga paraan para sa paglilipat ng mga ari-arian. Hindi ako makakatawag sa telepono. Makipag-ugnayan ka lang sa akin sa email. Isang yakap, A." Pagkatapos ipadala ang email, binuksan ko ang photo album sa aking cellphone at sinuri ang mga larawan kasama si Inigo sa loob ng maraming taon, mula sa campus ng universidad hanggang sa aming honeymoon sa Maldives, mula sa opisina sa basement sa simula ng kumpanya, hanggang sa pagdiriwang ng pagpasok nito sa stock market. Sa bawat larawan, ang kanyang ngiti ay tila napaka-sincere. Kailan siya nagsimulang magbago? Marahil ang puso ng tao sa likas na katangian ay hindi kailanman walang hanggan. Nang umaga, isinara ko ang laptop. Nakagawa na ng desisyon. Kung nais nilang ipagpatuloy ang pagpapanggap na ito, sasamahan ko sila. Ngunit ang bida ng huling bahagi, ang makakatanggap ng lahat ng palakpak, ay ako. "Hipag, kailangan ko itong aparador. Ang iyong mga damit, na medyo luma, ay inayos ko ng maayos sa storage room.
Ang boses ni Zaira ay narinig mula sa master bedroom. Sumilip ako mula sa pasilyo, nakita ko ang babaeng iyon, 7 taon na mas bata sa akin, na nagkakalkal sa aking closet, na para bang sa kanya, nakasuot siya ng 2-piece suit ng Chanel, na binili ko noong nakaraang buwan, at sa kanyang pulso ay nakita ko ang Cartier watch na regalo sa akin ng aking biyenan. Ito ang regalo ko sa 2nd anibersaryo ng kasal. Gawin mo ang gusto mo, sabi ko na may hawak na tasa ng kape, at isang boses na napakatahimik na nagulat ako sa aking sarili. Dahil sa pagkadismaya sa aking reaksyon, ngumiwi si Zaira at sinadyang lakasan ang boses. Tingnan mo, mahal, ang ganda ng aking hipag. Wala siyang pakialam na lumipat ako dito. Lumabas si Inigo mula sa banyo, na basang-basa ang buhok. Tinitigan niya ako ng may awkwardness at pagkatapos ay bumaling kay Zaira. Zaira, tama na. Magpalit ka ng damit. Kailangan nating pumunta sa gynecology check-up? Ay, pero gusto kong sumama rin ang hipag. Pagkatapos ng lahat, kapag ipinanganak ang sanggol, tatawagin niya itong nanay. Hindi. Kumapit si Zaira sa braso ni Inigo at tinitigan ako ng walang kahihiyan. Kinagat ng aking mga kuko ang aking palad, ngunit ang aking mukha ay nanatiling may eleganteng ngiti. Marami akong trabaho sa opisina ngayon. Kayong dalawa. Ay, oo nga pala. Kinuha ko ang isang card mula sa aking bag at ibinigay kay Inigo. Gamitin niyo ito. Ito ang VIP card ng Ruber International Clinic. Hindi na kayo kailangang pumila. Natigilan si Inigo. Hindi inaasahan ang ganoong kabuting reaksyon mula sa akin. Kinuha ni Zaira ang card ng may huni. Aba, ang bait naman ng hipag. Well, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa mga bagay na ito. Ako na ang bahala sa pangangalaga sa aking lalaki at sa aming sanggol. Habang nakikita ko silang papalayo, dahan-dahang nawala ang ngiti sa aking mukha. Bumalik ako sa opisina, nilock ang pinto, at agad na binuksan ang computer para sa isang video call. Sa kabilang dulo ng screen ay si Clara, ang aking kaibigan mula sa Vancouver. Alodia, sigurado ka ba talaga? Talaga bang kailangan mong gawin ito? Tanong ni Clara, na nag-aalala. Lubos, pagpapatunay ko, habang ibinabahagi ang mga file na inihanda ko sa screen. Kumpleto na ang lahat ng dokumentasyon. Ang minimum requirement para sa investment immigration sa Singapore ay 1 milyong Swiss francs, tama? Oo, eksakto. Pero makakakilos ka ba ng ganoong halaga ng pera nang hindi nalalaman ni Inigo? Partner kayo sa kumpanya. Ngumiti ako ng malamig at binuksan ang isang naka-encrypt na file. Tingnan mo. Ito ang mga pamumuhunan na ginawa ko sa aking pangalan sa loob ng huling 5 taon at ang mga dibidendo na nararapat sa akin mula sa kumpanya na hindi alam ni Inigo ang eksaktong halaga bukod pa sa dote na ibinigay sa akin ng aking ama nang magpakasal kami. Kung ibebenta ko ang mga antigong bagay at alahas na iyon, higit pa ang halaga. Clara, huminga ng malalim. Matagal mo nang inihanda ang lahat. Hindi ito paghahanda. Ito ay propesyonal na kasanayan. Sabi ko habang bahagyang nagtatype. Ang isang taong mula sa mundo ng pananalapi ay laging may emergency exit, bagaman hindi ko inakalang kailangan kong gamitin ito kaagad. Matapos ang tawag, sinuri ko ang video na tahimik kong nirecord noong nakaraang gabi. Makikita rito si Zaira sa silid ng aking biyenan, lihim na sinusubukan ang kanyang mga alahas. Hindi alam ng babaeng sakim na iyon na bawat kilos niya ay nire-record. Tanghali, nakipagkita ako sa aking matalik na kaibigan na si Jimena sa isang restaurant malapit sa opisina. Si Jimena at ako ay magkaibigan mula pa noong high school at ngayon ay nagtatrabaho bilang isang inspector sa Judicial Police Brigade ng pambansang pulisya. Naku po, nabaliw na si Inigo. Halos matapon ni Jimena ang kanyang tasa ng kape nang marinig ang aking kwento. At si Zaira na iyon. Sino ba talaga siya? Sa pagkakaalam ko, siya ay isang receptionist sa isa sa kanilang mga supplier company. Nagkakilala sila 3 buwan na ang nakakaraan. Noong ako ay nasa business trip, sabi ko habang hinahalo ang aking latte. Biglang bumaba ang boses ni Jimena. Sandali lang, Zaira, mahaba at tuwid ang buhok, may nunal sa tabi ng kaliwang mata at nagmamaneho ng kulay rosas na Mini Cooper. Agad kong itinaas ang aking ulo. Paano mo nalaman? Noong nakaraang buwan, nagsagawa kami ng isang espesyal na raid laban sa high-end prostitution sa Palace Hotel.
Ang kanyang pangalan ay nasa listahan ng mga inaresto. Naghanap si Jimena sa kanyang cellphone. Oo, siya nga, si Zaira. Ang kanyang alias ay Linda. Espesyalista siya sa mga mayayamang lalaki. Ako ang nakabantay ng gabing iyon at kinapanayam ko siya. Mariin niyang iginiit hanggang sa huli na siya ay nasa date lamang kasama ang kanyang nobyo. Nanginginig ng walang kontrol ang aking mga daliri. Sigurado ka bang siya ang parehong tao? Ganap, nasa akin pa rin ang numero ng kanyang ID mula sa ulat na iyon. Hinawakan ni Jimena ang aking kamay. Alodia, hindi lalapit kay Inigo ang ganoong babae dahil sa pagmamahal. Siguradong may iba siyang intensyon. Huminga ako ng malalim. Biglang naging mas interesante ang sitwasyon. Jimena, kailangan ko ng pabor sa iyo. Maari mo bang alamin kung sino pa ang mga nakasama niya? Madali lang iyan. Kailangan ko lang suriin ang mga recording ng security camera ng hotel. Nag-atubili sandali si Jimena at pagkatapos ay nagtanong. Ngunit Alodia, ano ang gagawin mo ngayon? Ilalantad mo ba siya? Hindi pa ito ang oras. Sabi ko habang nakatingin sa bintana. Ang araw ay pumapasok sa salamin, nagpapailaw sa aking mukha. Hayaan ko silang magsaya pa ng kaunti. Mas masarap ang handaan kapag tinikman hanggang sa huli. Pagbalik sa opisina, direkta akong pumunta sa departamento ng pananalapi. Bilang Chief Financial Officer, may access ako sa lahat ng transaksyon ng mga account, tulad ng inaasahan. Sa loob ng huling 3 buwan, naglipat si Inigo ng higit sa 8 o milyong nor sa ilalim ng konsepto ng gastos sa representasyon. Karamihan, 500,000 yuno, ay inilipat sa account ng isang real estate company para sa pagbili ng isang penthouse sa Forbes Park District, isa sa mga pinakamahal na lugar sa Makati. Kinopya ko ang lahat ng datos at inilagay sa isang naka-encrypt na file. Habang iniisip ang susunod na hakbang, lumabas ang isang bagong notification sa screen ng aking computer. Kagagawa lang ni Inigo ng isa pang paglipat ng 200,000 euro mula sa account ng kumpanya patungo sa personal na account ni Zaira. Ang konsepto ay gastos sa nutrisyon at kalusugan. Talagang hindi mo mapigilan. Naisip ko nang may pang-uuyam habang pinapatay ang computer. Nang gabing iyon, pagdating sa bahay, puno ng tawanan ang sala. Ang buong pamilya Navarro, ang 8 kasama si Zaira, ay nakaupo sa paligid ng mesa ng kainan. Sa gitna ay isang malaking cake. Alodia, dumating ka na ba? Sinalubong ako ng aking biyanang babae nang may kakaibang kabaitan. Halika, umupo ka. Ipinagdiriwang natin ang 3 buwang pagbubuntis ni Zaira. Sinabi ng doktor na napakalusog ng sanggol. Pagkatapos ay nakita ko ang singsing na diamante na kumikinang sa daliri ni Zaira. Ito ang engagement ring ng Tiffany. Isang karat na ibinigay sa akin ni Inigo nang mag-engage kami. Ngayon ay kumikinang ito sa kanyang daliri. Maligayang bati. Sabi ko, inilapag ang aking bag at nagkunwaring hindi nakita ang singsing. Magpapalit ako ng damit. Saan ka pupunta? Hipag, ang matamis na boses ni Zaira ay nanusok sa aking likod. Ngayon ay masayang araw para sa pamilya. Kailangan mong hiwain ang cake kasama kami. Sinuportahan siya ng aking hipag na si Nerea. Tama, hipag. Huwag mong sirain ang kasiyahan. Bukod pa rito, kapag ipinanganak ang sanggol, kailangan mong palakihin siya na parang sarili mo, kaya mas mabuti kung magkakasundo kayo. Tumigil ako nang biglaan. 8 pares ng mata ang nakatitig sa akin. Naghihintay na ako ay gumuho o sumabog sa galit. Nais nilang gumawa ako ng hysterical na eksena na ipakita sa kanila ang imahe ng isang asawang bulag sa selos. Tanging sa ganoong paraan lamang nila maipagpapatuloy ang kanilang walang kabuluhang dula ng may malinis na konsensya. Sige, sabi ko, nakangiti at lumapit sa mesa. Ngunit una, hayaan ninyo akong maghugas ng kamay. Nang dumaan ako kay Zaira, aksidente kong natabig ang kanyang baso ng juice. Tumapon ang pulang likido sa kanyang puting damit, lumilikha ng malaking mantsa. Ah! Ang aking damit! Sigaw ni Zaira. Ay, pasensya na. 5 milyon? Bienan? Hindi ba? Subukan ipaliwanag ni Zaira ng kinakabahan. Mahigit 800,000 ang nawawala sa mga account ng kumpanya. Sinuri ko ang lahat. Sabi ko ng kalmado. Pero ayos lang. Pagkatapos ng lahat, kalahati ng shares ng kumpanya ay kay Inigo. Maaari niyang gastusin ang pera sa gusto niya. Pagkasabi niyan, lumakad ako
patungo sa aking silid. Sa aking likuran ay naririnig ko ang halo-halong hysterical na tanong ng aking biyenan at ang humihikbi na pagdadahilan ni Zaira. Isinara ko ang pinto at nakasandal dito. Pinakawalan ko ang mga luha na pinipigilan ko buong araw, ngunit 1 minuto lamang akong umiyak. Pinunasan ko ang aking mga luha at sinuri ang aking cellphone. Mayroon akong mensahe mula kay Jimena. Nakuha ko na. Ang iyong kalaban ay hindi amateur. Siya ay nakikipag-date sa 3 lalaki ng sabay-sabay. Ang isa ay si Inigo, ang isa ay si Yago, ang tagapagmana ng Valcarcel Group, at ang huli ay isa sa mga shareholder ng iyong kumpanya, isang Ricardo Wang. Nadulas ang aking kamay, sabi ko habang ipinapakita ang aking mga palad na may inosenteng mukha. Huwag kang mag-alala, hindi hihigit sa 2,000 euro ang damit na iyon. Hilingin mo kay Inigo, nabilhan ka ng bago. Ang isang lalaking nagbabayad ng down payment ng isang million na apartment nang hindi kumukurap ay hindi magkakaroon ng problema sa isang damit, tama ba? Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa mesa. Namutla ang mukha ni Inigo at biglang lumingon ang aking biyenang si Benita sa kanyang anak. Sa gitna ng gabi, nakatanggap ako ng email mula kay Clara mula sa Singapore. Lahat ay handa, maaari na tayong magsimula anumang oras na gusto mo. Nakipag-ugnayan ako sa isa sa mga pinakamahusay na private banker sa Geneva para sa iyo. Lubos siyang mapagkakatiwalaan, sagot ko. Sa susunod na linggo, ay pupunta ako doon sa ilalim ng pagkukunwari ng isang seminar ng kumpanya. Bago iyon, kailangan ko ng pabor. Alamin kung ano ang sinasabi ng batas ng Singapore tungkol sa pagsubaybay sa mga ari-arian pagkatapos ng diborsyo. Isinara ko ang laptop at tumingin sa bintana. Ang mga ilaw ng lungsod ay patuloy na kumikinang at sa loob ko ay may isang mas malakas na ilaw na nagliyab, ang ilaw ng kalayaan. Ginang Vargas, narito ang iyong boarding pass. Ang aking katulong, si Binibining Kim, ay may lahing Koreano, ngunit ipinanganak sa Espanya at ang aking tanging pinagkakatiwalaang tao ay ibinigay sa akin ang portfolio ng mga dokumento. Ang contact para sa iyong pick-up sa Singapore ay kumpirmado rin. Personal kang susunduin sa airport ni Professor Hans Muller mula sa University of Vancouver. Tumango ako habang sinuri ang aking bagahe sa huling pagkakataon. Binalak ko ang business trip na ito pagkatapos ng walang saysay na family meeting, 3 linggo na ang nakakaraan. Ang opisyal na dahilan ay ang aking partisipasyon sa isang seminar sa International Financial Reporting Standards. Ngunit sa katunayan, ito ang unang bahagi ng aking plano ng paghihiganti. Ipinagkakatiwala ko ang mga usapin ng kumpanya sa inyo. Binibining Kim, lalo na ang quarterly financial report, ay dapat suriin ko bago ilathala. Naintindihan, Direktor. Sagot ni Binibining Kim na nag-atubili sandali at idinagdag. Inaprubahan kahapon ni Ginoong Navarro ang isa pang 200,000 euro na pagwi-withdraw mula sa special expense account muli sa ilalim ng konsepto ng gastos sa representasyon. Isang bahagyang ngiti ang lumabas sa aking mga labi. Huwag kang mag-alala. Magtala lamang ng lahat ng tumpak sa mga libro at itago ang lahat ng mga resibo at katibayan ng pinakamadetalye hanggat maaari. Habang umaakyat ang eroplano sa itaas ng mga ulap, nakaramdam ako ng kakaibang kalayaan nang makita ang lungsod na lumiliit. Makati. Ang lungsod kung saan ako nanirahan ng mahigit 30 taon, ang tahanan na akala ko ay magpakailanman. Ngayon ay sinasakal ako. Pagkatapos ng 10 oras, lumapag ang eroplano sa airport ng Vancouver. Ang aking kaibigan mula sa universidad, si Clara, ay naghihintay sa akin tulad ng ipinangako at binigyan ako ng mahigpit na yakap. Handa na ang lahat. Bulong niya sa aking tainga. Ang bank manager ay naghihintay sa iyo bukas sa alas 9 ng umaga at ang real estate agent sa alas 2 ng hapon. At narito ang hiniling mo sa akin. Inabot sa akin ni Clara ang isang sobre. Sa silid ng hotel, binuksan ko ang sobre at nakita ang isang kumpletong ulat tungkol kay Zaira. Hindi siya empleyado ng kumpanya ni Inigo, kundi isang profesional na manloloko na gumagalaw sa mga sirkulo ng mayayamang tao. Ang tunay niyang pangalan ay hindi Zaira, kundi Juana. Siya ay 25 taong gulang at may 3 kaso ng pandaraya, bagaman palagi siyang napawalang sala dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ang pinakanakagugulat ay may malaking posibilidad na ang ama ng sanggol na dinadala niya ay hindi si Inigo.
Sa panahon ng tinatayang paglilihi, siya ay nakipagtalik sa hindi bababa sa dalawang iba pang lalaki. Ay, Inigo, Inigo. Natawa ako habang binabasa ang ulat. Akala mo ay nakita mo ang tunay na pag-ibig. Ngunit isa ka lang natupa sa tingin ng isang profesional na manloloko. Kinaumagahan, nakipagkita ako kay Ginoong Moreau, ang manager ng isang pribadong bangko sa Geneva. Ang impeccable looking na Swiss na ito, na nasa katamtamang edad, ay nakinig sa aking mga kahilingan at tumango, Ginang Vargas, ayon sa batas ng Singapore. Kung maipapakita ang lehitimong pinagmulan ng pondo, posible na magbukas ng account na eksklusibo sa iyong pangalan. Dahil sa malaking halaga, inirerekomenda ko na ilipat ito ng paunti-unti at sari-sari. Gaano katagal bago mailipat ang lahat? Kung magiging ayon sa plano ang lahat, matatapos natin ito sa loob ng 3 linggo. Hindi ito lalabas sa anumang ordinaryong audit ng accounting. Siyempre, magkakaroon ng maliit na komisyon. Hindi problema ang pera, sabi ko habang inilalabas ang isang USB mula sa aking bag. Narito ang lahat ng mga sumusuportang dokumento ng mga unang pondo. Nang hapon, dinala ako ng isang ahente ng real estate sa isang villa sa gilid ng Lake Tahoe na may puting harapan, pulang bubong at sa pamamagitan ng malalaking bintana ay nakikita ang kumikinang na lawa na may mga bundok na nababalutan ng niyebe sa likuran. Ito ay 20 minutong biyahe mula sa sentro ng lungsod, ngunit ito ay isang napakapribadong lugar. Ang sistema ng seguridad ng komunidad na ito ay first-rate. Walang hindi rehistradong bisita ang makakapasok sa loob. Nakatayo sa balkonahe, nilalanghap ang sariwang hangin. Naisip ko ang sarili ko na naninirahan doon. Isang lugar na walang pagtataksil o kahihiyan. Isang buhay kung saan bawat umaga ay gigisingin ako ng lawa at mga bundok. Napakalinaw ng larawan kaya pinirmahan ko ang letter of intent to purchase sa mismong oras na iyon. Sa loob ng sumunod na 2 linggo, umattend ako sa seminar sa araw para mapanatili ang mga hitsura at sa gabi kasama si Clara at isang grupo ng mga abogado ay pinino ko ang aking plano. Ang mga pondo ay sistematikong inilipat sa Swiss account at ang mga papeles ng ari-arian ay sumusulong ng sabay-sabay. Sa aking mga video call kay Inigo ay palagi akong nagkukunwaring pagod at nostalgic. Ipinaparamdam sa kanya na ako ay isang babaeng walang isip at adik sa trabaho. Nang gabing bago ako bumalik, sinuri ko ng malayuan ang mga security camera na inilagay ko sa bahay. Sa screen, si Zaira, na nakasuot ng aking silk pajamas, ay sinusubukan ng aking mga alahas sa harap ng aking vanity table. Nagsusuot siya ng isang kwintas na diamante, tinitingnan ang kanyang sarili sa salamin at, nasisiyahan, ay ibinabalik ito sa aking jewelry box. Kung gusto mo, kunin mo na, sa screen. Kahit paano, insured naman ang lahat at mahal ang parusa sa pagnanakaw. Ang pinakamahalaga ay dumating pagkatapos. Nang pumasok si Inigo sa silid, sinabi sa kanya ni Zaira ng may matamis na boses, "Mahal, ang mga alahas ng iyong asawa ay napakaganda." Ngayon ay dinala ko sila sa klinika at lahat ay nagsabi sa akin kung gaano sila kaganda sa akin. Kung gusto mo, kunin mo na. Marami naman siya kaya hindi niya mapapansin kung may kulang na pares, sabi ni Inigo nang walang pakialam. Pinatay ko ang video at tinawagan ang aking ama. "Tatay, bukas na ako babalik. Kailangan kong kausapin si Chigu." Ang aking ama? Si Alejo Vargas, ang presidente ng Vargas Group. Mula sa simula ay tinutulan niya ang aking pagpapakasal kay Inigo. Masyadong ambisyoso ang batang iyon, babala niya. At ang mga ambisyosong tao ay may pinakamalamig na puso. Ngayon ay napagtanto ko kung gaano katumpak ang kanyang pananaw. Kinabukasan ng aking pagbabalik, sa ilalim ng pagkukunwari na ibigay ang ulat ng seminar, pumunta ako sa kumpanya ng aking ama. Mula sa kanyang opisina, sa tuktok ng gusali ng Vargas Group, makikita ang buong lungsod. Kaya, ano ang plano mo? Walang habas na tanong ng aking ama habang nagbubuhos ng tsaa para sa akin. Ipinapaalam ko sa kanya ang lahat ng ginawa ko sa Singapore at ibinigay sa kanya ang mga detalye tungkol kay Zaira. Matagal na tahimik na nakinig ang aking ama. Ang mga Navarro ay sangkot sa isang malaking proyekto kamakailan. Kailangan nila ng aming garantiya. Isang maliit. Bigla niyang sinabi. Agad kong itinaas ang aking ulo. Anong proyekto? Ang Valdebebas Urban Development Project.
Isang kabuuang investment na 200 milyong peso. Nag-alok sila sa amin ng 30% na partisipasyon kapalit ng aming suporta, sabi ng aking ama nang may paghamak. Kahapon ay personal na dumating sa akin si Fermin Navarro. Masyado siyang mapanlinlang. Si Fermin Navarro, ang aking biyenan. Siya ay laging mayabang na humihingi ng pabor sa aking ama ng napakababa. Tatay, hindi normal iyan. Mayroon silang problema sa liquidity, napakaseryosong problema. Kumuha ang aking ama ng isang bungkus ng dokumento mula sa isang drawer. Ang utang ng Solano Group ay umakyat sa 85% sa huling kalahating taon. 3 bangko na ang nagputol ng kanilang kredito. Kung hindi nila makukuha ang proyektong ito, maaaring malugi sila dahil sa kakulangan ng liquidity. Mabilis kong sinuri ang mga dokumento at bumuo ng isang matapang na plano. Tatay, huwag mong pirmahan ang garantiya na iyon. At hindi lang iyon, kailangan nating lihim na ibenta ang lahat ng shares na mayroon tayo sa Solano Group. Lumabas ang isang kislap ng pag-apruba sa mga mata ng aking ama. Nagsimula na ako, pero Alodia, tinitigan niya ako ng seryoso. Sigurado ka ba na gusto mong sundin ang landas na ito? Kapag nagsimula ka na, wala nang balikan. Mula noong araw ng aking kaarawan, wala nang balikan. Sagot ko ng kalmado. Papunta sa bahay, nakatanggap ako ng tawag mula kay Binibining Kim. Direktor, may problema tayo. Biglang humiling si Ginoong Navarro na suriin ang lahat ng bank account ng kumpanya, lalo na ang mga investment account na nasa ilalim ng iyong autoridad. Bumilis ang tibok ng puso ko. Halos 21 milyon na ang nailipat mula sa mga account na iyon patungong Singapore. Dahil bigla, sa pagkakaalam ko, ang babaeng iyon, si Zaira, ang nagtulak sa kanya. Sinabi niya sa kanya na maaaring ikaw ang nagmamaltrato ng pondo ng kumpanya. Ngumiti ako ng malamig. Sabihin mo sa kanya na malugod siyang suriin ang gusto niya. At handa na ba ang mga resibo para sa mga espesyal na gastos sa representasyon na hiniling ko sa iyo? Oo, inihanda ko ang mga ito ng detalyado. Ang boses ni Binibining Kim ay nag-aalinlangan. Direktor, ang ilan sa mga gastos ay talagang mahirap makita. Perpekto. Sabi ko at ibinaba ang tawag. Agad kong diniyal ang isa pang numero. Jimena, kailangan ko ng isang huling pabor. Maaari mo bang bigyan ako ng kopya ng ulat at mga ebidensya na nakalap ng arestuhin si Zaira? Pagdating sa bahay, nakita ko ang isang nakapanlulumong tanawin. Ang aking walk-in closet ay gulo-gulo. Halos lahat ng aking cosmetics sa vanity table ay nawala at may kulang na ilang sining na kinokolekta ko. Aba, hipag, nandito ka na, sabi ni Zaira habang lumalabas sa kusina. Suot niya ang aking limited edition na Dior dress at sa pulso niya ang jade bracelet, isang relikya mula sa aking lola. Kami ni Inigo ay nagpasya na bigyan ng bagong hitsura ang bahay. Gusto mo ba? Pigilan ko ang sarili kong durugin siya at ngumiti. Oo naman. Oo nga pala. Kinuha ko ang isang magandang kahon mula sa aking maleta. Nagdala ako sa iyo ng regalo mula sa Singapore. Binuksan ni Zaira ang kahon ng may kagalakan. Sa loob ay isang Cartier necklace. Sa totoo lang, ito ay isang high-quality replica na binili ko nang nagmamadali bago bumalik. Wow, ang ganda. Agad na isinuot ni Zaira ang kuwintas at umikot-ikot sa harap ng salamin. Maraming salamat, hipag. Natutuwa akong nagustuhan mo. Sabi ko, habang kinukuhanan ng litrato ang kanyang imahe na may kuwintas sa aking cellphone. Ang orihinal ay nagkakahalaga ng higit sa €100,000, kaya ingatan mo ito. Nang gabing iyon, nakakagulat na kinausap ako ni Inigo. Ang mga investment account ng kumpanya ay kumikita ng maganda. Malinaw na sinisikap niya akong suriin. Oo, ang mga foreign assets na pinag-investan natin noong nakaraang taon ay may 30% na mas mataas na kita kaysa sa mga lokal, lalo na ang 20 milyong Swiss bonds na may taunang kita na 8%, sabi ko na sadyang may halo ng katotohanan. Kumislap ang mga mata ni Inigo. Ikaw lang ang nagmamaneho ng lahat ng account na iyon. Hindi, lahat ay nakatala sa Departamento ng Pananalapi. Bakit mo biglang tinatanong? Hindi, wala naman. May pinsan lang ako na eksperto sa investments at sinabi niya na makakatulong siya sa amin na i-optimize ang aming asset portfolio. Halos matawa ako. Iniisip na niya na makikialam sa aking mga investment account.
Napakasakim. Oo naman, dalhin mo siya isang araw para tingnan niya. Sagot ko ng may kabaitan. Ay, oo nga pala. Nabanggit sa akin ni tatay na kailangan ninyo ng pondo para sa proyekto ng Valdebebas. Nag-igting ang mukha ni Inigo. Sinabi sa iyo ng tatay mo? Oo, sinabi niya sa akin na pinag-iisipan niya ito. Sadyang huminto ako at ipinagpatuloy. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon ng merkado, marahil ay bahagi lamang ang invest niya. Agad na kinabahan si Inigo. Alodia, napakahalaga ng proyektong iyon sa aking pamilya. Hindi mo ba kayang kausapin ang iyong ama at kumbinsihin siya ang makita ang lalaking iyon na dati ay mayabang, na nagmamakaawa sa akin, ay nagbigay sa akin ng kakaibang kasiyahan. Gagawin ko ang aking makakaya, sabi ko na nagkunwaring nag-iisip. Ngunit alam mo naman na malaki ang halaga ng pagkakaisa ng pamilya sa aking ama kamakailan. Kung malalaman niya ang espesyal na sitwasyon sa aming tahanan, baka medyo mag-alala siya. Nagbago ang kulay ng mukha ni Inigo. Bine-blackmail mo ako? Siyempre hindi. Nagkunwari akong nasaktan. Sinasabi ko lang sa iyo ang totoo. Kilala mo na ang tatay ko. Ayaw niya ng mga komplikasyon. Pagkasabi niyan, bumalik ako sa aking silid. Iniwan si Inigo na mag-isa sa sala na may mukha na nagbabago mula sa dilim patungo sa pamumutla. Pagkasara ko ng pinto, sinuri ko ang mga security camera sa aking cellphone. Ini-inspeksyon ni Zaira ang aking bag sa kwarto. Nasa kamay niya ang aking pasaporte at ilang credit card. Magnanakaw ka, kunin mo ang lahat ng gusto mo. Bulong ko ng mahina. Bawat bagay na kukunin mo ay magpapalalim sa iyong hukay. Sa gitna ng gabi, nag-login ako sa aking Swiss bank account. Kinumpirma ko ang huling Yuno milyong deposito. 3 linggo na lang at matatapos na ang lahat ng paglilipat ng asset. Pagkatapos ay lilipat ang laro sa susunod na yugto. Sa labas, ang malamig na buwan ay kumikinang sa itaas. Naalala ko ang mga salita ng aking ama. Kapag nagsimula ka, wala nang balikan. Oo, hindi ko kailangan ng balikan. Ang tanging kailangan ko ay ang landas patungo sa kalayaan. Kahit na ang landas na iyon ay pilitin akong dumaan sa impyerno. Alodia, dalhin mo rito ang prutas na iyan. Inutusan ako ng aking biyanang si Benita na para bang ako ang kanyang katulong. Nang may ngiti, ay inihain ko ang prutas na binalatan at hiwain ko ng maingat. Ngayon ay ang ika, 60 kaarawan ng aking biyenan. Nag-reserve ang pamilya Navarro ng banquet hall sa isa sa mga pinakamagarang hotel sa lungsod na nag-imbita ng halos 200 kamag-anak at kaibigan. Si Zaira, na may malaki ng tiyan, ay naglalakad sa pagitan ng mga bisita na parang isang mapagmataas na pabo na tumatanggap ng mga pagbati at papuri. Ay, ang swerte naman ng aming Inigo. Magkakaroon na siya ng anak, bulong ng isang kamag-anak ng malakas na sinadya akong tingnan ng pasulyap. Hindi tulad ng iba na pagkatapos ng maraming taon ng kasal ay hindi man lang nakapangitlog na tahimik sandali ang sala. Ang aking kamay na may hawak na champagne glass ay namutla dahil sa presyon, ngunit ang aking mukha ay nanatiling may eleganteng ngiti. Umubo si Inigo ng awkward at si Zaira, para provokahin ako, ay kumapit sa kanyang braso at tumingin sa akin. Bienan, maraming taon na ang nakakaraan. Itinaas ko ang aking baso upang magsaya, sadyang nilalakasan ang aking boses. Huwag kang mag-alala. Kami ni Inigo ay magsisikap na bigyan ka ng apo at pasayahin ka. Nagpakita ng kakaibang ngiti ng kasiyahan ang aking biyenan at pinuri ako ng mga bisita sa aking pagiging mapagbigay at matalino. Lahat, maliban sa aking bayaw na si Mateo, ang tinitigan ako mula sa isang sulok na may komplikadong tingin. Sa kalagitnaan ng pagdiriwang, sinamantala ko ang pagkakataon para makaupo sa tabi ni Eugenio Sanz, ang vice-presidente ng kumpanya. Siya ay isang malayong kamag-anak ng pamilya Navarro at isang veterano ng Departamento ng Pananalapi. Ginoong Sanz, hindi maganda ang kalagayan ng pananalapi ng kumpanya, tama ba? Tanong ko ng mahina. Naiintindihan ko na ilang bayad sa proyekto ang naantala. Tiningnan ako ni Eugenio nang may pagdududa. Direktor Vargas, bakit bigla mong naitatanong iyan? Nag-aalala lang ako, sabi ko habang nagbubuhos ng isang baso ng alak para sa kanya. Ako rin ay isang shareholder. May mga bulungan na ang proyekto ng Valdebebas ay nagdudulot ng malaking panggigipit sa pananalapi. Nag-atubili sandali si Eugenio at pagkatapos ay bumuntong hininga. Sa totoo lang,
Maraming pera ang ginagamit ni Ginoong Navarro mula sa kumpanya kamakailan. Hindi ko alam ang eksaktong halaga, ngunit sinabi sa akin ng pinuno ng accounting na sa nakaraang buwan lamang ay halos 3 milyon. Siguro para sa apartment ni Binibining Zaira, hula ko, sabi ko ng natural. Tiningnan ako ni Eugenio ng gulat. Alam mo iyon? Ang down payment para sa penthouse sa Bonifacio High Street ay 5 milyon. Lumabas ang 3 sa mga account ng kumpanya at ang 2 pa sa personal na account ni Inigo. Sabi ko, bahagyang winawagayway ang aking baso ng alak. Pinirmahan ni Binibining Zaira ang kontrata, ngunit hindi pa rin nila naisa sa formal ang titulo. Masyado siyang maraming utang sa ibang lugar at problema ang kanyang credit history. Nagbago ang mukha ni Eugenio. Director Vargas, paano mo nalaman ang lahat ng iyon ng detalyado mula sa profesional na paghahanda? Uminom ako ng alak, Ginoong Sans. Kung may magpasya na imbestigahan ang mga libro ng account na ito, sino ang papanigan mo? Bago siya makasagot, nagkaroon ng kaguluhan sa gitna ng sala. Si Zaira, hawak ang kamay ni Inigo, ay sumigaw sa harap ng lahat. Mga kaibigan, may pangalan na tayo para sa ating sanggol. Kung lalaki, tatawagin siyang Lucas, at kung babae, Lucia. Nagpalakpakan ng mga bisita at ngumiti ng todo ang aking biyenan. Mabuti, mabuti, anong ganda ng mga pangalan. Lihim kong binuksan ang recorder sa aking cellphone at lumapit kay Inigo. Inigo, ang ganda ng pangalan para sa sanggol. Pero narinig ko na ang Castellana area ay walang pinakamagandang paaralan. Paano kung maghanap tayo ng iba sa Moraleja? Mas mahal, pero para sa kinabukasan ng bata. Hindi na kailangan, pinutol ako ni Inigo. Ang apartment ay lamang na ina ng M Quadrad, sapat na iyon, at yakap-yakap si Zaira ng may pagmamalaki. Idinagdag niya, ang lahat ng aking ari-arian ay para sa aking anak. Sa palagay mo ba'y hindi ko siya kayang ipadala sa pinakamagaling na paaralan? Talaga, lahat ng iyong ari-arian para sa iyong anak? Tanong ko na, nagkunwaring nagulat. Ang iyong share sa kumpanya. Siyempre, si Inigo, marahil ay apektado ng alak, ay lalong lumalakas ang boses. Ang lahat ng aking pinaghirapan sa buhay ay para sa aking anak. Hayaang saksihan ng lahat ng naroroon. Kapag ipinanganak ang aking anak, ipapangalan ko ang lahat ng aking ari-arian sa kanya. Nagpalakpakan muli ang mga bisita at ngumiti si Zaira ng may hamon na tagumpay. Ngumiti ako at tumango. Sinisiguro na patuloy na nagre-record ang cellphone sa aking bulsa. Matapos ang party, sa ilalim ng dahilan na may trabaho, direkta akong pumunta sa opisina. Sa kalungkutan ng aking opisina, binuksan ko ang computer at sinuri ang lahat ng financial records ng huling 3 buwan. Tama si Eugenio. Nagmaltrato si Inigo ng napakalaking halaga ng pondo at ang kanyang mga pamamaraan ay napakababaw kaya't hindi niya sinubukan itago. Pagkatapos kopyahin ang lahat ng ebidensya sa isang naka-encrypt na USB, gumawa ako ng isang matapang na desisyon. Mag-iiwan ako ng bakas ng aking pag-access sa sistema, isang bakas na sapat na halata upang malaman ni Inigo kung susuriin niya ang mga libro na may sumusunod sa daloy ng pera, ngunit sa parehong oras ay mukhang isang pagkakamali. Nang matapos ako, madaling araw na. Nag-stretch ako at nang patayin ang computer ay nakita ko ang isang notification ng isang bagong email mula kay Clara. Alodia. Ang huling paglipat ay dumating sa aking account. Nang walang problema, ang mga papeles ng ari-arian ay tapos na rin. Ang mga susi at mga dokumento ay nasa isang safety deposit box ng bangko tulad ng sinabi mo sa akin. At tungkol sa iyong tanong tungkol sa pagsubaybay sa mga asset pagkatapos ng diborsyo, ayon sa batas ng Singapore, ito ay ganap na naiiba sa batas ng Espanya. Kapag bago ko pa matapos basahin, biglang bumukas ang pinto ng opisina. Si Inigo iyon, na may pulang mukha at amoy alak. Kaya pala, nandito ka. Sinusuri mo ang mga libro ng kumpanya, tama? Isinara ko ang laptop ng kalmado. Ito ay regular na audit lamang. Trabaho ko bilang financial director. Huwag mo akong lokohin. Binugbog ni Inigo ang desk. Tama si Zaira. Iniimbestigahan mo ako. Imbestigahan ka. Ngumiti ako ng malamig. Ang ibig mo bang sabihin ay imbestigahan kung paano mo nilustay ang pera ng kumpanya para bilhan ng apartment ang iyong kabit? O imbestigahan ang mga maruming gasto sa representasyon? Namutla ang mukha ni Inigo. Paano?
Marami akong alam kaysa sa iniisip mo. Tumayo ako at tiningnan siya sa mata. Halimbawa, ang 3 iba pang lalaki na nakikipagkita kay Zaira ng sabay-sabay, ang kanyang mga record ng panloloko, at sadyang huminto ako. Ang mga bagay tulad ng sino ang totoong ama ng sanggol na dinadala niya. Malakas na sinuntok ni Inigo ang pader. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Hindi. Kinuha ko ang aking cellphone at ipinakita sa kanya ang mga larawan na ipinadala sa akin ni Jimena. Ito ay isang screenshot mula sa mga security camera ng hotel na nagpapakita kina Zaira at Yago Valcarcel na magkasama na pumapasok. Ito ay 1 linggo bago niya sabihin sa iyo na siya ay buntis. At ito, lumipat ako sa susunod na larawan. Ito ay isang video niya kasama si Ricardo Wang, ang aming shareholder, sa suite ng hotel. Nang panahong iyon ay 2 buwan na siyang buntis. Lumaki ang mga mata ni Inigo at naging mabilis ang kanyang paghinga. Hindi ito imposible. Madali ang DNA test. Malalaman natin sa oras na ipanganak ang sanggol. Bagaman hindi ko akalain na kailangan pang maghintay ng matagal. Ano ang ibig mong sabihin? Gusto ko ng diborsyo? Sabi ko ng kalmado. Pagod na ako sa pagpapanggap na ito. Gusto ko na itong tapusin ngayon. Natigilan sandali si Inigo, ngunit agad na lumabas ang isang masamang ngiti sa kanyang mukha. Diborsyo. Ha? Sige. Ngunit huwag mong isipin na makukuha mo ang kahit 1 sentimo. Sa akin ang kumpanya, sa akin ang bahay, lahat ay sa akin. Hindi iyan ang sinasabi ng batas. May karapatan ako sa kalahati ng mga ari-arian na nakuha sa panahon ng kasal. Sinadya kong pukawin siya. Huwag mo nang pangarapin. Ganap na nawalan ng kontrol si Inigo. Makinig kang mabuti, Alodia. Aalis ka sa bahay na iyon nang walang dala. Ang mga libro ng account. Agad akong mag-uutos sa Departamento ng Pananalapi. Bukas na gumawa ng bago. Mga libro na magpapakita na ikaw ang nagmamaltrato ng pondo. Tingnan natin kung sino ang paniniwalaan ng hukom. Nagkunwari akong natakot. Hindi mo iyan magagawa. Siyempre kaya ko. At gagawin ko. Sigaw ni Inigo na nagwawagi. Kung gusto mong iwasan ang problema, pirmahan ang mga papeles ng diborsyo nang walang pagtutol. Kung hindi, sasagutin mo ang mga kahihinatnan. Yumuko ako at hinayaan kong manginig ang aking mga balikat. Nagpapanggap na durog. Si Inigo, sa paniniwala na umiiyak ako, ay lalong lumakas ang loob. Dapat ay ganito ka na noon pa. Kung tinanggap mo na lang si Zaira ng tahimik, hindi kita pahihirapan ng ganito. Matapos siyang lumabas ng may malakas na pagsara ng pinto, itinaas ko ang aking ulo. Wala ni isang luha sa aking mukha. Sa halip, isang malamig na ngiti ang lumabas sa aking mga labi. Ang buong pag-uusap ay naitala sa isa pang cellphone na nasa aking bulsa. Binuksan ko ang computer at nagpadala ng maikling email kay Clara. Pabilisin ang huling yugto. Ihanda ang plan B. Pagkatapos ay nagpadala ako ng naka-encrypt na mensahe sa aking ama. Simulan ang pagbawi ng pondo. Nang matapos ako, sumandal ako sa upuan at huminga ng malalim. Ang galit ni Inigo, ang kanyang mga banta, maging ang kanyang plano na pekein ang mga libro upang bitagin ako. Lahat ay nangyari ayon sa aking mga inaasahan. Ang pinakamaganda sa lahat ay siya mismo ang nagdeklara na paalisin niya ako ng walang dala, na magiging isang matibay na ebidensya sa isang paglilitis, kasama ang recording ng party kung saan ipinangako niya ang lahat ng kanyang ari-arian sa kanyang anak at ang mga ebidensya ng paglustay na nasa akin. Tiningnan ko ang tanawin ng lungsod sa gabi mula sa bintana. Ang mga ilaw ng neon sa malayo ay parang mga paputok na nagdiriwang ng aking tagumpay. Ang paghihiganti ay, walang duda, isang ulam na inihahain ng malamig. Mula bukas ay isasagawa ko ang susunod na yugto ng aking plano. Ang pinagtaksilang at nalulungkot na asawa na nahulog sa kabaliwan dahil sa kanyang asawa at kabit. Walang perpektong pagkukunwari. Sino ang makakapag-isip na ang isang babaeng tila baliw ay nagpapatupad ng ganoong perpektong paghihiganti? Kinuha ko ang litrato ng kasal namin ni Inigo mula sa frame na nasa desk at hinati ito. Ang bahagi na may mukha niya ay dahan-dahan kong inilagay sa paper shredder. Nagsimula na ang laro. Mahal, bulong ko sa walang laman na opisina. Sana magustuhan mo ang dulo na inihanda ko para sa iyo. Ang liwanag ng umaga ay sumisikat sa mga blind ng emergency room. Ako ay nakahiga sa isang stretcher, nakatitig sa kisame. Ang aking pagganap ng isang mental breakdown
Noong nakaraang gabi ay perpekto. Sinira ko ang lahat sa bahay. Sumigaw ng hysterical at sa wakas ay bumagsak, bumubula ang bibig. Normal na blood pressure, oxygen saturation na 98%. Walang panlabas na trauma, sabi ng doktor sa nurse. Gayunpaman, mabagal ang pupil response na nagpapahiwatig ng posibleng dissociative disorder dahil sa matinding emosyonal na shock. Nananatili akong hindi gumagalaw na nakatitig sa kawalan. Sa isang sulok, si Inigo ay may ekspresyon ng purong pagkabagot habang ang aking hipag na si Nerea ay nagkukunwaring nag-aalala. Doktor, ang hipag ko ay tiyak na nasa shock. Kasalanan mo lahat, kapatid. Tumahimik. Ano ang silbi ng pagsasabi niyan ngayon? Paninita ni Inigo. Resitahan siya ng gamot at iuwi na natin siya. Hindi iyan mangyayari, sabi ng doktor habang inaayos ang kanyang salamin. Ang pasyente ay may major depressive disorder na may psychotic symptoms. Nangangailangan ng minimum na 2 linggo ng obserbasyon sa ospital. Kumunot ang mukha ni Inigo. 2 linggo? Ang tagal. Ang paggamot sa sakit sa pag-iisip ay hindi dapat balewalain. Kung hindi makikipagtulungan ang legal na tagapag-alaga, maaari kaming humiling ng sapilitang pagpapaospital sa utos ng korte. Kailangan kong pigilan ang tawa. Ang doktor na iyon ay pinsan ng isang kaibigan mula sa universidad na lihim kong kinontak noong nakaraang gabi upang ihanda ang lahat ng script ng diagnosis na ito. Isang psychiatric hospital. Walang sino man ang maghihinala na ang isang baliw na babae ay maaaring nagpaplano ng kung ano dito. Sige, ipasok na siya, sabi ni Inigo ng ayaw. Nerea, ikaw na ang mag-alaga sa kanya. Nang magrereklamo sana si Nerea, idinagdag ng doktor. Kailangan ng pasyente ng kumpletong pahinga. Kailangan maghalinhinan ang mga kapamilya sa pagbisita at hindi dapat lumagpas sa 1 oras. Nang mailipat ako sa isang pribadong silid at umalis ang lahat, bumangon ako mula sa kama nang marinig ko ang pagsara ng pinto at kinuha ang isang maliit na cellphone na nakatago sa aking damit panloob. Ang unang mensahe ay mula kay Clara sa Singapore. Lahat ng proseso sa Singapore ay kumpleto, handa na magsimula kung kailan mo sabihin. Ang pangalawa ay mula sa aking ama. Kontrata ng garantiya ay tinanggihan. Nagsimula na ang pagbawi ng pondo. Ang pangatlo ay mula kay Jimena Zaira. Nakuha ang ulat ng gynecology check-up ngayong umaga sa Ruber Clinic. Naghihintay ng detalye. Mabilis akong sumagot. Mag-focus sa blood type at week ng gestation. Pagkatapos ay binura ko ang lahat. Nang ilapag ko ang cellphone, narinig ko ang pagpihit ng doorknob. Mabilis akong humiga sa kama at nagkunwaring tulala. Pumasok si Nerea na may dalang basket ng prutas. Hipag, maayos ka na ba? Patuloy akong nakatitig sa kisame nang hindi gumagalaw. Hey, wag mo masyadong dibdibin. Umupo siya sa tabi ko. Bagaman ang kanyang boses ay nagpapahiwatig ng kasiyahan. Mabuti na lang at buntis si Zaira. Kapag ipinanganak ang sanggol, maaari mo siyang alagaan. Sa ilalim ng kumot, kumunot ang aking mga daliri. Ngunit ang aking mukha ay nanatiling walang ekspresyon. Oo nga pala. Biglang bumaba ang boses ni Nerea. Gusto ni Papa na malaman kung kailan pipirmahan ng tatay mo ang kontrata ng garantiya tungkol sa proyekto ng Valdebebas. Sabi niya, hindi na siya makapaghintay. Siyempre, nagbigay ako ng korona. Ang kinababahala nila ay hindi ang aking kalusugan, kundi ang financing ng Vargas Group. Dahil hindi ako sumagot, siniko ako ni Nerea ng naiinis. Nakikinig ka ba? Magulo ang pamilya at dito ka komportable na nagpapanggap na baliw. Dahan-dahan kong inikot ang aking ulo at tinitigan siya nang may pinakawalang laman na mga mata na kaya ko. Bigla akong nagbukas ng bibig at ngumiti ng malapad. Masyadong maraming dugo. Napaatras si Nerea, natakot. Ano? Ano ang sinasabi mo? Ang dugo ng sanggol ang nagpula sa lahat ay pula. Sabi ko na may husky na boses, nakatitig sa kanyang tiyan. Baliw ka ba? Namutla si Nerea. Kinuha ang kanyang bag at tumakbo palabas. Doktor. Nurse. Baliw ang babaeng ito. Nang magsara ang pinto, nabawi ko ang aking kahinahunan. Kinuha ko ang isang ballpen na nakatago sa ilalim ng unan at isinulat ang ilang mga keyword sa aking bisig. Abal. Valdebebas. 2 linggo. Kinaumagahan, isang batang nurse ang dumating na may dalang gamot. Ginang Vargas, oras na po ng inyong gamot.
Kasama ng mga tabletas, mabilis niyang inilagay ang isang note sa aking kamay. Nang umalis siya, binuksan ko ang papel. Nakasulat dito, ulat ng gynecological ni Zaira ay nakuha, blood type AB. 14 linggo ng pagbubuntis. Halos mapangiti ako ng mapait. Kami ni Inigo ay nasa Group A. Ayon sa mga batas ng Mendelian Genetics, imposible na magkaroon kami ng anak na Group AB. Ang babaeng ito, si Zaira, ay wala man lang pangunahing kaalaman sa biology upang isagawa ang kanyang panloloko. Pinira-piraso ko ang note at inihagis sa inidoro. Nagsimula akong magkalkula ng labantatong na linggo ng pagbubuntis. 3.5 buwan bago. Sa panahong iyon, nasa business trip si Inigo sa Estados Unidos. Ayon sa impormasyon ni Jimena, sa panahong iyon ay kasama ni Zaira ang hindi bababa sa 2 iba pang lalaki. Tanghali, hindi inaasahang dumating si Inigo. Nagdala pa siya ng isang bouquet ng bulaklak sa 1 kilos ng purong pagkukunwari. "Alodia, kamusta ka?" Tanong niya, na natiling 2 metro ang layo mula sa kama na parang nakakahawa ang aking kabaliwan. Ipinagpatuloy ko ang aking pagganap, nakatingin sa isang sulok. Bulong ko, "Gagambang maliit, huwag kang tatakas. Gagawan ka ni mama ng maliit na damit." Kumunot ang noo ni Inigo. "Ano ang sabi ng doktor? Kailan ka i-discharge?" "Ang discharge? Dugo?" Dugo ang lahat ng dako bigla. Hinawakan ko ang kanyang braso. "Nakikita mo? Ang dugo ng sanggol." Marahas niyang inalis ang aking kamay. "Tama na. Tigilan mo na ang pag-arte. Marami akong trabaho sa kumpanya. At ikaw dito, sinasayang ang oras mo sa kalokohang ito. Ang kumpanya, pera, maraming pera. Nawala na ang lahat. Lumipad." Natawa ako na parang tanga. Nag-ikting ang mukha ni Inigo. "Ano ang ibig mong sabihin? Anong perang nawala?" Tinalikuran ko siya at hindi na pinansin. Naglakad siya paikot-ikot sa silid at sa huli ay umalis na galit. Alam kong didiretso siya sa pagsusuri ng mga account ng kumpanya at doon ay naghihintay ang isang malaking regalo. Ngayon na binabawi na ng aking ama ang mga pondo, malapit nang maubos ang liquidity ng kumpanya. Nang hapon, bumalik ang nurse na may mas mahahalagang balita. Ginang Vargas, isang ginoong yang, ang nagsasabing kaibigan mo at naghihintay sa ibaba. Sabi niya ay dumating siya para sa isang usapin ng pagtatasa ng mga antigong bagay. Bahagyang kumislap ang aking mga mata. Si Chang Ming, ang aking kaibigan at art dealer. Patuloy ang plano. 10 minuto pagkatapos, pumasok si Chang Ming sa silid na nakasuot ng medical gown na nagpapanggap na isang psychotherapist. Habang nagbabantay ang nurse sa labas, bumulong siya sa akin. "Nakuha ko na ang lahat. Ang Talavera ceramics na binanggit mo at ang jewelry box ng lola mo. Kinumpirma ng contact sa Singapore ang pagtanggap. Hindi ka ba nadiskubre?" "Hindi. Nagkunwari akong isang kumpanya ng paglilipat ng mga lumang muebles at inilabas ang lahat mula sa storage room." Binati pa nga ako ng hipag mo sa magandang serbisyo. Hindi ko mapigilan ang ngiti. Hindi alam ng pamilya Navarro ang totoong halaga ng mga lumang gamit na iyon. Ang set ng ika-15 siglo na ceramics ay isang piraso ng museo na nagkakahalaga ng daan-daang libong peso bawat isa. At ito, kinuha ni Chang Ming ang isang maliit na kahon mula sa kanyang briefcase. "Ito ang partikular na hiniling mo sa akin." Binuksan ko ang kahon. Sa loob ay ang filigree na ginto at emerald na jewelry box. Isang relikya ng pamilya na lihim na ibinigay sa akin ng aking lola bago siya namatay. Isang kayamanan na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Itinago ko ito sa isang lihim na kompartimento sa aming silid tulugan. Kahit si Inigo ay hindi alam ang tungkol sa pag-iral nito. Salamat at ibigay ito kay Jimena. Ibinigay ko sa kanya ang isang note na may naka-encrypt na account number. Pagkaalis ni Jay, bumalik si Nerea, ang aking hipag. Ngayon ay may dalang nakakagulat na balita. "Hipag, nalaglag ang sanggol ni Zaira." Agad kong itinaas ang aking ulo. Hindi ito pag-arte. Talagang nagulat ako. Kakapanganak lang niya at dinugo. Sinabi ng doktor na hindi nila nailigtas ang sanggol. Ang mukha ni Nerea ay nagpakita ng kakaibang kagalakan. Agad kong naunawaan ang sitwasyon, ngunit pinanatili ko ang aking blanko na ekspresyon. "Dugo. Nakita ko. Ang dugo." Oo, hipag. Nahulaan mo." Sigaw ni Nerea na nasasabik. Sabi ni nanay, gawa ng tadhana,
na walang magandang kapalaran ang babaeng iyon, si Zaira. Sa sandaling iyon, pumasok si Inigo sa silid na tumatakbo. Puno ng dugo ang kanyang mga mata. Ikaw ang may gawa, Alodia? Naging maliit ako sa isang sulok na nagkunwaring natatakot. Kapatid, ano ang sinasabi mo? Nasa ospital, si Hipag buong panahon. Sinubukan siyang pigilan ni Nerea. Kung gayon, bakit biglang nalaglag ang sanggol? Sabi ng doktor, tila may kinain siyang panis at may problema sa blood tests. Nanigas si Inigo. Ano ang ibig mong sabihin? Tingnan mo mismo. Kinuha ni Nerea mula sa kanyang bag ang kopya ng resulta ng blood tests ni Zaira. Binasa ito ni Inigo at ang kanyang mukha ay nag-iba dahil sa galit. Imposible. Ipinagawa ni Mama ang investigasyon. Nakikipagkita si Zaira sa ibang lalaki noong panahong iyon. Maaaring hindi iyo ang anak. Nanigas si Inigo na parang tinamaan ng kidlat. Kailangan kong pigilan ang tawa ng malakas sa ilalim ng kumot. Ang dula na ito ay mas interesante kaysa sa akala ko. Sa sandaling iyon ay tumunog ang cellphone ni Inigo. Sumagot siya ng mekanikal at ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa shock patungo sa takot. Ano? Isang audit. Kailan pa? Alam na ni tatay, naiintindihan. Pupunta ako doon ngayon. Ibinaba niya ang tawag at tumingin sa akin ng may galit. Huwag mong isipin na makakalaya ka sa pamamagitan ng pagpapanggap na baliw. Hindi pa tapos ang tungkol sa kumpanya. Tumakbo siya palabas ng silid na sinundan ni Nerea. Nang tumahimik ang silid, kinuha ko ang cellphone mula sa ilalim ng unan at nagpadala ng mensahe sa aking ama. Kolektahin ang net. Pagkatapos ay sinagot ko ang sarili kong mental note. Mananatili ako sa ospital ng 3 araw pa. Bumangon ako at lumapit sa bintana. Ang langit sa kanluran ay nagkulay dugo na para bang ipinagdiriwang ang pagtatapos ng dakilang gawaing ito ng paghihiganti. Ngunit ang pinakamagandang eksena ay hindi pa nagsisimula. Pagkatapos ng 3 araw, idineklara ng doktor na maaari na akong i-discharge. Hindi ako sinundo ni Inigo. Sa halip, ang aking bayaw na si Mateo ang sumundo sa akin. Sa kotse, nag-atubili siya ng maraming beses bago sinabi lamang, "Hipag, pasensya na." Pagdating sa bahay, ang lahat ng aking gamit ay nailipat na sa storage room. Magulo ang master bedroom, may mga bakas ng pananatili ni Zaira at sa dingding ay nakasabit ang mga larawan niya at ni Inigo na magkasama. Tahimik kong ibinaba ang mga larawan at pinirapiraso gamit ang gunting. Magtatagal na ng gabi, dumating si Inigo na lasing. Nang makita ako, nagulat siya. Paano? Paano ka na-discharge? Sabi ng doktor na maayos na ako. Sagot ko ng kalmado. Tiningnan niya ako ng ilang segundo at bigla siyang lumuhod at niyakap ang aking mga binti. Alodia, pasensya na. Napastupido ako. Niloko ako ng aswang na si Zaira. Hindi akin ang anak at ngayon ay malapit ng malugi ang kumpanya. Pakiusap, tulungan mo ako. Hinaplos ko ang kanyang buhok ng malumanay na parang inaaliw ang isang nawawalang aso. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos ang lahat. At seryoso ako. Oo, ang lahat ay nagiging maayos ayon sa aking plano, tanging para sa akin lamang. Sa gitna ng gabi, kinumpirma ko ang pagdating ng huling pondo sa aking Swiss bank account. Bukas ay formal kong hihilingin ang diborsyo at si Inigo Navarro, ang lalaking minsan ay naniwalang siya ang may-ari ng mundo, ay matutuklasan na wala na siyang natitira. Ang email ng kumpirmasyon mula sa Swiss bank ay dumating bandang alas 3 ng madaling araw. Paulit-ulit kong binasa ang maikling pangungusap sa screen ng aking cellphone. Ginang Vargas, ang paglilipat ng lahat ng iyong ari-arian ay natapos na. Ang kabuuang halaga ay CHF 120 milyon. Nagsisimula nang sumikat ang araw sa bintana, huminga ako ng malalim. Ang maingat na plano ng nakalipas na 2 taon ay sa wakas ay nagbunga. Nang umaga ay sadyang pinili ko ang isang simpleng beige suit at nag-apply ng bahagyang makeup upang magmukhang marupok at masunurin. Ang aking reflection sa salamin ay ang buhay na imahe ng isang trahedyang bayani na pagod na sa buhay. Alodia, ang aga mo namang bumangon. Lumabas si Inigo mula sa guest room. May malalim na eye bags. Oo, gusto kong kausapin kayo. Maaari mo bang tawagan ang iyong mga magulang? Tungkol ito sa ating kinabukasan, sabi ko, na umaarte na puno ng luha ang mga mata.
Isang oras pagkatapos, muling nagtipon ang 8 miyembro ng pamilya Navarro sa sala. Sila rin ang mga taong nasa kakilakilabot na araw 6 na buwan na ang nakakaraan, ngunit wala si Zaira. At ang mukha ni Inigo ay nagpakita ng pagod at pagkabalisa. Alodia, ano ang napakahalaga? Tanong ng aking biyenan na may naiinis na boses. Mula nang manakaw ang kanyang mga alahas, tila tumanda siya ng 10 taon. Tumayo ako sa gitna ng sala na parang isang bilanggong naghihintay ng hatol at sinabi, Biyenan, biyenan, at sa inyong lahat. Gusto kong makipagdiborsyo kay Inigo. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa sala. Agad na itinaas ni Inigo ang kanyang ulo. Ano? Napag-isipan ko ng mabuti. Wala nang saysay ang kasal na ito. Sa tingin ko, ang pinakamabuti ay maghiwalay tayo ng mapayapa, sabi ko ng may masunurin na boses. Nag-inat ng mata ang aking biyenang si Fermin at nagtanong, at paano mo gustong mangyari ang paghihiwalay na iyan? Napakasimple. Aalis ako ng walang dala. Ang kumpanya, ang bahay, ang mga bank account, lahat ay mapupunta kay Inigo. Ang tanging dadalhin ko lang ay ilang personal na alaala. Ang ekspresyon ni Inigo ay nagbago mula sa gulat patungo sa pagdududa at sa wakas sa isang sakim na kagalakan. Seryoso ka ba? Oo. Seryoso ako. Ngunit may isang kondisyon. Pipirmahan natin ang mga papeles ngayon at pupunta tayo sa korte. Agad na naghanda ang aking biyenan. Bakit nagmamadali? Wala ka bang pinaplano? Mama, pinutol siya ni Inigo. Si Alodia ay nagbibigay na ng napakarami. Ano pa ang gusto mong hinalaan? Lumabas siya patungo sa akin upang itago ang kanyang kagalakan. Sige, pupunta tayo sa korte ngayon. Sandali, biglang sabi ni Mateo, ang aking bayaw. Hipag, talagang wala kang tatanggapin? Wala itong saysay. Napangiti ako ng mapait. Mateo, talaga bang iniisip mo na pera ang problema ko ngayon? Sa nakaraang 6 na buwan, muntik ko nang mawala ang aking asawa, ang aking pamilya, at maging ang aking sariling pag-iisip. Ngayon ay gusto ko lang kalimutan ang lahat at magsimulang muli. Ang pagganap ay walang kapintasan. Nakita ko na nawala ang kawalang tiwala sa mga mata ng aking biyenan. At si Inigo ay kinukuha na ang kanyang cellphone upang tawagan ang kanyang abogado. Oo nga pala. Maaari ba akong pumunta saglit sa silid tulugan upang kunin ang aking mga gamit? Ilang lumang damit lang at isang photo album. Oo naman. Kahit ano ang gusto mo. Kailangan mo ba ng tulong? Sigaw ni Inigo na may pagkamaginoo. Hindi. Salamat. Kaya ko mag-isa. Papunta sa silid tulugan, hindi ko maiwasang mapangiti. Pagkasara ko ng pinto, kinuha ko ang maleta na handa sa ilalim ng kama. Inalis ko ang headboard at mula sa lihim na kompartimento sa dingding, kinuha ko ang filigree at emerald na alahas ng aking lola na nakabalot sa velvet at inilagay malapit sa aking puso. Ang piraso na iyon, isang hiyas mula sa panahon ng kolonyal, ay may halaga na kayang bilhin ang buong villa. 10 minuto pagkatapos, nang lumabas ako sa sala na may maleta, handa na ni Inigo ang kasunduan sa diborsyo at nakikipag-usap sa kanyang abogado sa telepono. Oo. Ang babaeng ito ay kusang loob na tumalikod sa lahat ng kanyang ari-arian. Eksakto. Pipirmahan niya ito ngayon. Isa siyang ganap na hangal. Pagkatapos ng buong buhay na pagiging katulong sa aming bahay, umalis siya ng walang dala. Ha. Umupo ako ng tahimik at ni-record ang kanyang pag-uusap. Ang recording na iyon ay magiging isang mahusay na alaala. Tanghali, dumating kami sa korte. Ang proseso ng diborsyo ay mas madali kaysa sa akala ko at sa loob ng wala pang 1 oras, ang aking sertipiko ng kasal ay napalitan ng desisyon ng diborsyo. Pagkalabas ng courthouse, bumuntong hininga ng malalim si Inigo na para bang nabawasan ang malaking pasanin sa kanya. Alodia, salamat sa lahat. Kung kailangan mo ng tulong, huwag kang mag-atubiling tawagan ako. Ngumiti ako at tumango. Gagawin ko. Oo nga pala. Kumuha ako ng sobre mula sa aking bag. Isang regalo para ipagdiwang ang iyong bagong nahanap na kalayaan. Naguguluhan si Inigo na kinuha ang sobre. Ano ito? Tingnan mo pagdating mo sa bahay. Lumakad ako patungo sa isang taxi na naghihintay sa gilid ng kalsada. Paalam, Inigo. Habang papalayo ang taxi, nakita ko sa likurang bintana si Inigo na binuksan ang sobre ng walang pasensya. Sa loob ay may mga larawan ni Zaira
na pumapasok sa isang hotel kasama ang isa pang lalaki at isang ulat ng genetic prediction na nagpapahiwatig ng 99% exclusion ng pagiging ama para kay Inigo Navarro. Sana magustuhan mo ang iyong unang regalo, bulong ko. Ang susunod kong hinto ay ang bangko. Kinansela ko ang isang joint account na hindi man lang naalala ni Inigo na nag-e-exist, na ginawa sa simula ng aming kasal, at inilipat ang natitirang €200 sa aking personal na bank account. Pumunta ako sa isang post office at nagpadala ng 2 pakete. Isa para sa aking biyenan na may mga resibo mula sa isang pawn shop kung saan ibinenta ni Zaira ang kanyang mga ninakaw na alahas at mga larawan ng nakaw na yaman. Ang isa pa ay para kay Eugenio Sanz sa kumpanya na may lahat ng hindi mapagkakamaling ebidensya ng paglustay ng pondo ni Inigo. Sa wakas ay dumaan ako sa opisina ng aking abogado at pinirmahan ang lahat ng legal na dokumentasyon. Ngumiti ang abogado at sinabi, "Ginang Vargas, ayon sa kasunduan na ito, tinalikdan mo ang lahat ng ari-ariang nakuha sa kasal, ngunit pinalaya ka rin sa lahat ng pinagsamang utang." Ayon sa aking pagsasaliksik, ang kasalukuyang utang ng Solano Group ay papalapit na sa 11 milyon. Tumango ako ng may kasiyahan. Nang lumubog ang araw, bumalik ako sa bahay na hindi na sa akin upang kunin ang aking huling mga gamit. Sa taxi papunta sa airport, binuksan ko ang aking cellphone sa huling pagkakataon. Dinagsa ako ng 10 missed calls at mensahe mula sa pamilya Navarro. Ang hiya sa corona ay isang voice message mula sa aking biyenan na ipinadala bandang 3:00 ng madaling araw. Sa isang hysterical na boses ay sinumpa niya ako. Sumisigaw na ako ay isang ahas na sumira sa kanyang pamilya. "Salamat sa papuri," sagot ko ng mahina. Kinuha ko ang SIM card mula sa telepono, hinati ito sa 2 at inihagis sa bintana. Sa counter ng airport, nang ibigay ko ang aking pasaporte at tiket, ngumiti ang empleyado at nagtanong, "Binibining Vargas, ang biyaheng ito sa Singapore ay para sa bakasyon o negosyo?" "Umuuwi ako," sagot ko ng kalmado. Umuuwi ako sa aking tunay na tahanan. Habang umaakyat ang eroplano sa itaas ng mga ulap, nakita ko na ang lungsod kung saan ako nanirahan ng mahigit 30 taon ay lumiliit nang lumiliit hanggang sa mawala sa ilalim ng ulap. Wala akong naramdamang kalungkutan, tanging isang malaking pakiramdam ng kalayaan. Ang hiyas ng aking lola sa loob ng bulsa ng aking jacket ay nananatiling mainit. "Paalam, nakaraang ako," naisip ko habang ipinipikit ang aking mga mata. "Kumusta? Bagong buhay. Nandyan na ako." At sa kabilang panig ng mundo, nagsisimula pa lang ang bangungot ng pamilya Navarro. Salamat sa lahat sa pagsunod. Sana ang kwentong ito ay magpukaw ng inyong interes sa mga isyung panlipunan. Salamat.